Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. Ngayon po umaga'y pag-aaralan natin ang hapagkainan ayon sa Kawikaan. The Bible is replete with topics, verses that has to do with food. Ang totoo niyan mga kapatid, ang Biblia ay inumpisahan ng pagkain at tinapos din ng pagkain. Ayon po sa Genesis chapter 3 verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Ang huling kapitulo din po naman ng Biblia ay nagsasaysay ng patungkol sa mga prutas. Ang sabi po sa pahayag, Kabanata 22, ang talata po'y 2, sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan. Sa gitna ng Book of Genesis at ng Revelation, mababasa natin napakaraming mga passages, mga verses na tumutukoy sa pagkain. Maging ang Panginoong Hesukristo ay tinawag na tinapay ng buhay. Sa isa pong article na ang pamagat ay Not by Bread Alone, Devouring the Bible Reveals a Feast of References to Food, na sinulat po ni Tom Netherland noong January 27, 2018. Ang sabi niya, if food in the Bible indicates God's love for mankind, then His love is veritable love feast. According to the website Knowing Jesus, the Bible refers to food 1,207 times, grain turns up 507 times, bread clocks in with 466 mentions, and drink registers 452 citations. Gusto ko yung sinabi niya nung umpisa. If food in the Bible indicates God's love for mankind, then His love is veritable love feast. Sabi nga po sa tatlong quotes na akin pong natagpuan, cooking is love made possible. The people who give you their food give you their heart, according to Cesar Chavez. Food is symbolic of love when words are inadequate. Alan D. Wolfelt. At kung ang Biblia po ay punong-puno ng mga topics tungkol sa pagkain, masasabi natin ang Biblia ay punong-puno rin ng pag-ibig. Alam niyo sa kultura ng mga Israelita mga kapatid, kahit na kayo ay magkaaway, kung kayo ay kakain ng sabay at magkaharap, yun po ay nangangahulugan na kayo ay okay na. You are already friends. Kaya nga po sa napakarami pong bansag sa Panginoong Hesukristo, isa doon is He is a friend of sinners. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay kumakain kasama ng mga makasalanan. Parehong diwa ang makikita po natin sa Revelation chapter 3 verse 20 na ang sabi, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang talata pong ito'y binanggit ng Panginoong Hesukristo sa iglesia po ng Laodicea, isang lukewarm church. And for Him, they are out of fellowship because of their being lukewarm. At ano ang solution doon sa problemang ito? According dito sa passage, siya ay kumakatok sa pintuan ng sinuman. At kung siya ay pagbuksan, ang sabi ng Biblia, ay papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ito po ay simbolo na pagkakaroon ng reconciliation. Ang pagpapapasok at paghahain ng pagkain, maging sa kaaway noong unang panahon, ay hindi lamang simbolo kundi ito po ay pagpapakita na ang dalawang kampo o dalawang tao na hindi nagkakasundo ay magkasundo na. Sila ay friends uli. It is needless to say na malaki ang ginagawa ng pagkain sa buhay natin bilang mga tao. Hindi lamang ito nagsisilbing panlaman ng ating tiyan o para tayo ay maging busog. Ito po ay gumawa ng malaking papel lalong-lalo na noong ang iglesia ay bata pa. Kahit sa mga simbahan natin mga kapatid, halos walang fellowship na wala pong pagkain. Bahagi po ito ng hindi lamang ng ating kultura, kundi ng ating mismong pagkatao. Nagkakaroon ng isang special bond kapag ang mga tao po ay nagsasalo-salo sa pagkain. Kaya tingnan ho natin yung sinasabi dito ng Kawikaan sa Kabanata 15, ang talata po ay 17.
Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Kahit gaano pa kasarap ang mga pagkain na sa atin pong hapagkainan, kapag walang pag-ibig sa pagitan po ng mga taong kumakain, hindi ho ito nagiging masarap. Patunay lamang ito mga kapatid na ang pagkain ay hindi lamang may kinalaman sa ating tiyan. Ito'y may kinalaman sa kabuuan ng atin pong pagkatao. Ito po'y may kinalaman sa ating emosyon, sa social aspect ng ating buhay, at maging sa espiritual na katayuan ng atin pong pagkatao. Makikita po natin sa talata na bagaman mas okay kung ang ihahain po sa atin ay masarap na pagkain, pero na-overpower ng pag-ibig ang pagkain kahit na ito ay hindi naman mamahalin. Ang mahalaga, ang mga kumakain at nagfe-fellowship over this food ay masaya at nagmamahalan sa isa't isa. Sa atin pong pamilya ay wag ho nating kalilimutan ang kahalagahan ng pagkain ng sama-sama. Dito po ay nagkakaroon tayo ng pag-uusap, nagkakaroon ng mas magandang bond ang isa't isa. Hindi lang ho sa atin pong mga pamilya, lalong-lalo na sa atin pong mga mananampalataya bilang isang iglesia, bilang isang lokal na iglesia. Kaya nga po tayo ay nagkakaroon minsan ng mga lunch fellowship at iba't iba pang mga fellowship na mayroon pong pagkain. Aside from the food, let us make it sure na mayroong pag-ibig habang inihahain at habang kumakain. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Amang banal, salamat po sa pagpapaalala nyo sa amin tungkol sa kalagahan ng pag-ibig habang kami kumakain. Inyo pong pagpapalain ang araw na ito. Salamat po. Ito po'y dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po and God bless you all.